Based on true story. Paano naging bayani ang isang sundalo pero di man lang humahawak ng baril sa gera? Shoutout kay Richelle Permiso na nag-comment ng movie na ito. Subscribe for more. Bata pa lang ay natrauma na si Desmond na huwag maging bayolente. Muntik niya na kasing mapatay ang kanyang kapatid matapos nilang magkapikunan habang naglalaro. Ang papa nila ay isang survivor na sundalo sa gera. Minsan ay nawawala ito sa sarili at nagiging magagalitin. Lumaki si Desmond na makadiyos at laging kasama ang mama niya. Nangarap din siya na maging doktor subalit wala kasi silang pera ang pampaaral. Pero ginagawa niya pa rin ang lahat ng magagawa niya basta makatulong sa kapwa. May naaksidente sa tapat nila at hinatid nila ito sa ospital. Salamat sa tulong niya at nalapatan niya ito ng lunas, kundi ay maaari nitong ikamatay bago dumating sa ospital. Dito niya nakilala ang nurse na si Dorothy. Nabighani siya agad sa ganda nito at nagpakilala agad siya. Napilitan pa nga siyang magpakuha ng dugo para lang makausap si Dorothy. Naging madalas ang pagkikita nila at nagkagustuhan sa isa't isa. Nasa kalagitnaan pala sila ng panahon ng giyera at karamihan sa mga lalaki ay pumapasok talaga sa pagsusundalo, pati ang kapatid niya. Ikinadismaya ito ng mga magulang nila at labag ito sa kalooban. Lumipas ang mga araw at lumalim ang pagmamahala ng dalawa at isang araw ay nagsabi si Desmond na magsusundalo na rin siya pero di lang medic lang. Tila dismayado si Dorothy at lumayo. Nag-alala siya na malalayo si Desmond ng matagal sa kanya at kung mahal niya ba siya. Napilitang mag-propose si Desmond at magpapakasal na sila. Nagpaalam rin siya sa papa niya at dismayado ito. Inalimbawa ng papa niya ang sarili niya dahil siya na lang ang nabubuhay sa lahat ng mga kaibigan niyang naging sundalo. Wala na siyang magawa at di niya na rin inaasahan na makakabalik pang buhay si Desmond. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagbilin si Dorothy ng Biblia na may kasamang larawan niya. Nagsimula ng training nila at nakilala niya na ang mga makakasama niya. Nakilala niya si Sergeant Howell, likto at malupit. Sumabak na sila sa mga pagsasanay at madaling nakakasabay si Desmond. Ang problema lang, nang pinahawak na sila ng baril, ay tumanggi si Desmond at nabanggit niya ang prinsipyo niya at relihiyon. Nagtaka si Sarge at pinakiusap ito sa nakatataas na si Captain Glover. Di sang-ayon si Glover dito at sinabing ang utos niya lang ang masusunod sa kampo at wala ng iba. Dismayado ang Captain at Sarge sa paniniwala ni Desmond pero wala silang magawa. Pinag-iinitan siya ng mga kasama niya pero hindi siya gumaganti. Gusto ng Captain na gumawa sila ng paraan para umayaw siya dahil ayaw niyang may duwag sa grupo. Dahil sa kanya, pinahihirapan ng buong grupo at lalo siyang pinag-iinitan at sinisisi ng mga kasama niya at pinagbubugbog. Kinausap ulit siya ng Sarge ng mahinahon na umayaw na lang siya at umuwi para sa ikabubuti niya at ng lahat pero tumanggi pa rin siya. Tinanong ng Sarge kung sino ang may kagagawan ng pangugulpi sa kanya para parusahan at di niya rin ito sinumbong. Walang nagawa ang Sarge at mangha din ito sa katatagan ni Desmond. Sa araw ng furlough o leave nila, araw din ng kasal nila ni Dorothy, ay nabalitaan ng commander nila ang tungkol kay Desmond at ayaw itong ipasa. Sinubok ulit siya na pahawakan ng baril at tumanggi ito. Nakiusap na ang captain na mag-quit na lang siya. Napilitan ng commander na i-court martial siya para mapilitang matanggal ito sa pagiging sundalo at makulong siya sa kampo. Samantala, naghihintay pala si Dorothy at ang lahat para sa kasal nila pero di sumipot si Desmond at napospone ito. Sa kulungan ay kinausap uli siya sa huling pagkakataon ng mahinahon ng captain pero matigas siya. Dumalaw si Dorothy at nabalitaan ang nangyari sa kanya. Binalitaan ni Dorothy ang mga magulang ni Desmond sa nangyari at napilitang gumawa ng aksyon ang papa niya. Nagsimula na ang court martial, ang paglilitis kay Desmond, ang mga opisyal na nakatataas laban sa kanya. Pinagsalita na si Desmond at sinabi niya ang prinsipyo niya na gusto niya pa ring makatulong pero kontra siya sa pagkitil ng buhay ng kapwa. Bagkus ay tutulong na lang siya sa pagsagip ng buhay sa sagupaan. Tila hindi pa rin kumbinsido ang judge nang biglang pumasok ang papa niya at may dala itong sulat. Sinasabi dito ang utos mula sa Brigadier General na pinapayagan si Desmond na sumabak sa gera kahit walang armas na poprotekta sa kanyang sarili. Magpapatuloy siya sa training bilang combat medic. Walang nagawa ang commander at iniurong na ang kaso. Grabe ang tuwa nila at nang kinagabihan ay alam na. Sa Okinawa noong 1945 ay naglakbay na sila at nasabak na sa gera si Desmond. Sumalubong sa kanila ang ilang truck ng mga sundalong patay at sugatan. Nanlumo ang iba nang makita ito. Nagkita sila ng mga naunang grupo at nalamang walang away
hawak at tila mga hayop ang mga kalaban nila. Kaya ilang beses na silang nagtangka at nabigo sa tinatawag nilang Hacksaw Ridge. Umakyat na sila at nagsimula ang bakbaka laban sa mga Hapon. Pinaulanan sila ng bala at ang dami agad ng sugatan at namatay sa engkwentro. Sugod din si Desmond para agapan ang mga sugatan. Malakas ang loob ni Desmond at di natatakot sa bala. Pinoprotektahan naman siya ni Hiker at ang mga kasama niya. Matindi ang kalaban at napakahirap talunin. Madami ng sundalo ang bagsak at sugatan. Sa tagal ng sagupaan ay naubos nila ang kalaban. Kailangan na nilang magpahinga sa gabi at maghanda para sa kinabukasan. Patuloy naman ang pagsagip ni Desmond at partner sila ni Hiker para protektahan siya. Nagkwentuhan sila pagkatapos at humingi ito ng tawad sa mga nagawa niya kay Desmond. Sumikat na ang araw nang biglang sumugod ang batalyon ng mga Hapones na parang mga langgam sa dami. Lumaban pa sila ng una pero umatras na sila nang malamang kukulangin ang puwersa nila. Panibagong grupo na naman ang mga namatay at sugatan ng sundalo. Walang humpay ang mga Hapones at di sila natatakot na mamatay at tuloy-tuloy na sumusugod. Natamaan na si Sarge at di na siya makakilos. Sa kasamaang palad naman ay tinamaan din ng malala si Hiker at pilit siyang isinalubah ni Desmond. Nang bababa na sila ay wala na itong buhay. Bumaba na ang lahat. Naging emosyonal si Desmond sa pagkawala ni Hiker at tila humihina ang loob niya at parang naiisip na ano pa ang silbi niya. Nanalangin siya kung ano ang gagawin niya ngayong umatras na sila nang may narinig siyang sumisigaw at naisip niyang ito na ata ang tawag ng tungkulin niya. Sumuong ito sa gitna ng pagsabog. Kung sumusuporta ka sa tagumpay ni Desmond ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula gaya nito. Umuwi na ang karamihan samantalang si Desmond naman ay nagbabaka sakaling makasagip pa ng buhay. Nang nakarescue siya ng isa ay binaba niya agad ito sa ridge gamit ang lubid. Nagulat ang mga sundalo sa baba nang makita nila at inagapan agad ito. Patuloy si Desmond sa pagsagip at isa-isa niya itong binababa. Nakita siya ng mga Hapones at hinabol siya. Pagtago niya sa tunnel ay nakakita din siya ng Hapon na sugatan at pati ito ay tinulungan niya. Naabutan na siya ng dilim at walang hupay siyang nagsasagip ng mga buhay. Sugatan na ang mga kamay niya, kakababa sa lubid at walang tigil din sa baba na kinukuha ang mga sinagip ni Desmond. Marami man siyang nasagip na at hindi na siya makagulapay ay nananalangin pa rin siya. Lagi-lagi natulungan siya ng Diyos na makahanap pa ng isa pa. Nabalitaan ito ni Captain na si Desmond pa lang nagsasagip sa mga sugatan. Inabot na naman ng liwanag si Desmond sa pagsagip ng mga sundalo at sa huling pagkakataon ay nagkita sila ni Sarge na sugatan na at wala ng lakas. Sinagip niya sila at sakto namang nakita sila ng mga Hapon. Sinugod sila nito at nagmadaling hinila siya ni Desmond at agad na binaba. Hinabol sila ng mga Hapon hanggang sa ridge at napilitan ng bumaba na rin si Desmond. Pagbaba niya ay mangha sa kanya ang mga sundalo at pati si Captain. Dinala agad siya sa kampo at nagpagaling. Humingi naman ng tawad sa kanya si Captain sa mga nasabi nito ng una at hanga siya kay Desmond sa nagawa nitong kabayanihan. Nakiusap siya kay Desmond na kung pwede daw ay samahan niya uli sila dahil sa kanya nakasalalay ang pagpapalakas ng moral sa mga sundalo para magpatuloy. Nanalangin si Desmond bago sila sumabak. Sumugod na sila at unti-unti na silang nananaig sa mga Hapon. Tagumpay sila at sumuko na ang mga lider ng Hapon at ang iba ay kinitil ang sariling buhay. Sugatan man si Desmond pero dahil sa tulong niya ay naipanalo nila ang giyera. Pag-uwi niya ay pinarangalan siya sa pagligtas niya ng 75 na sundalo sa Hacksaw Ridge at tumanggap ng pinakamataas na award. Nagkasama sila ng asawa niyang si Dorothy at pumanaw na siya noong March 2006. Diyan na nagtatapos ang istorya ng kabayanihan ni Desmond Doss. Mahilig ka ba sa mga true story? Saludo ka ba sa kabayanihan ni Desmond Doss? I-comment mo nga sa ibaba. Subscribe ka na rin para sa mas marami pang magagandang pelikula.